Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ang init ng issue. Grabe. Ang init ng issue. Bakit to? Naku po kasi eto nangyayari sa bayan natin habang may mga mahalaga at importanteng usapin. Yung mga vlogger na nagpuputakan, nagsasagutan, ako nanonood lang para bagang may sabong. Para bagang merong alam mo, gusto ko mangyari talaga. Biro lamang ito biro lamang ito Kasi habang nakikita ko si Joey tsaka si Maharlika, magka-level sila no? Magka-level sila. Maganda siguro magsabunot. Wag naman ikaw naman Banat Bay. Napaka-violente mo naman. Hindi, maganda siguro mangyari sa kanilang dalawa. Gusto ko mag-host ng debate. Magdebate si Joey tsaka si Maharlika. What do you think? Yeah? Gawin natin yan sa SMNI. Ang debate ng taon. Mas maganda yun kaysa doon sa debate na kay Hedaren tsaka kay Sas doon. Tapos singilan natin ng ticket. Patiket tayo, di ba? Pag patiket natin, yung makukuha sa ticket, yung mananalo, sa kanya yun. Hindi kasi pareho sila ng bungangaan. Magkano sila na magkabunganga sila. Pero alam mo nagulat ako kasi may pasabog si Pulong Duterte. Kasi alam nyo, issue yan yung issue yan sa bahay. Alam mo yung bahay ni Pangulong Duterte na binebenta. Binulaga tayo mga kababayan. Nakita natin yan over the weekend. Binulaga tayo ng dyan sa for sale na bahay ni PRRD. Ako, personally, nalungkot ako. Kasi ako nakapunta na rin ako dyan. Naga-picture na rin ako dyan. Nalungkot ako kasi yung bahay, sa tingin ko, hindi lamang naman po yun bahay. Ibig sabihin, hindi lang yung tahanan ni PRRD. Yun po ay simbolo ng isang payak na pamumuhay ng isang public official. At yun po ay may relevance po yun sa ating bayan. Kasi alam mo, eto bibigyan ko kayo ng sample. Tayo mga Pilipino, may angas tayo totoo lang. Isa tayo sa pinakamaangas. Sa pag tayo pumunta na ibang bansa, napakaangas natin. Natatawa nga ako minsan yung angas natin wala na sa lugar. 'Di ba? Napakaangas natin minsan na mayabang nakabili lang ng Louis Vuitton, napakayabang na. Nakabili lang ng konting laging yung feeling entitled na hindi mayaman ako kasi sa ibang bansa pantay-pantay, mayaman, mahirap, pantay-pantay, 'di ba? Sa ibang particular na nga rin po ako sa Japan, 'di ba? Lagi ko sinasabi 'yan. Kahit mayaman nasa nagte-trend, hindi namamaliit ng kapwa, 'di ba? Hindi ganoon. Sa atin, pag ako yaman ako. Wala ka, squatter ka sa akin. Ganun 'di ba? Meron tayong ganung klaseng pamumuhay, yung klaseng kaugalian, 'di ba? Ganyan ang nangyari dito sa tingin ko. Yung bahay ni Pangulong Duterte, simbolo yan Simbolo yan ng payak na pamumuhay ng isang public official. Ano kinaugnayan doon sa kwento ko sa Kasi tayo mga Pilipino, pag naging politiko, congressman, halimbawa, congressman pa lang. Yung iba nga, barangay captain pa lang. Uubod na ng yabang. Marami yan paano ko nalaman yan sa mga show ng Mocha Girls? Yan, papasok yan, may mga security, tapos nakabag yan, nakala mo kung sinong mga napakayayabang na, yun si boss, gusto, tas uutos pa niya doon sa security niya, gustong makilala ni boss tong si, ganito, papangalanan yung isa sa membro namin, tas sasabihin, pwede bang makilala ni boss? Sabi ko, pwede naman, wala namang problema. Sabihan mo yung boss mo, lumapit dito. Uutusan niya yung babae lumapit. Sabi ko, hindi, ang dami ko na nakaway na ganyan Tapos sasabihin niya,
boss namin yun. Sabi ko, ano ba? Bakit mo naging boss yan? Barangay captain namin. Putang inang yan. Barangay captain lang. Akala mo kung sino ng boss eh. Minsan nga, konsihal pa lang eh. Si konsi yan eh. Ano pa kailam ko? Hindi, di ba? Meron tayong ganun eh. Di ba? Lalo na pagka congressman. Ako, pare, congressman yan. Wag mong inaano, naka-8 plaka niyan. Ngayon. Di ba? Kasi nga sa atin, para bagang may level eh. May level na. Pag ikaw ganito ka, eto ka. Mayabang ka. Hanggang payabang ka ng payabang. Hanggang umaambot ka sa tuktok. Yan ang kayabangan. Ganon eh. Kaya nga tayo, pagka nahuli ng pulis, dati ngayon wala na, NCAP na eh. Good luck. Sabi nga, pag nahuli ka ng pulis, sandali, tatawagan ko si General. Sino kayang General yun? Ito, sabi mo si General. Mga ganyan, di ba? Kala, ganyan tayo eh, yung pataasan ng kakayabang. Di ba? Kaya nga, yung mga ganitong klaseng public official, yung mga katulad ni Pangulong Duterte, na isang presidente, imaginein mo, isang presidente, kung saan siya nakatira noon, doon pa rin siya nakatira hanggang ngayon. Pagbalik na, kung hindi pa dinukot. Hindi dyan sana siya kumukuya-kuy, nagkakape-kape. Di ba? Wala eh. Tapos biglang malalaman nating ibebenta. Nalungkot ako. Totoo lang, nalungkot ako ng todo-todo. Sabi ko, this is not just about the house. And as a matter of fact, it is not just about Duterte. This is a symbol of a public official na kailangan natin sa Pilipinas. Ito ang simbolo ng isang tamang public servant sa Pilipinas. Kaya pag pinakita mo yung payak na bahay ni Pangulong Duterte, ganyan dapat ang mga susunod na mamumuno sa Pilipinas. Kaya nung nakita ko may for sale, sabi ko, hindi ako nagalit baka na naman yung iba mga kulto ni Marlica dyan. Putang ina ninyo Hindi, sa totoo lang, diretsuhan na tayo. Okay? Hindi ako nagagalit. Nalulungkot ako. Hindi ko naman alam kung sino nagbenta niyan. Until lumabas yung video ni Pulong. Naku po, doon na nagkayarian. Kaya nga matagal ko na sinasabi. Matagal ko na po sinasabi sa inyo. Huwag nyo nang kalkalin niyang issue na yan. Kasi kayo rin na mapapahiya. Kaming Banateros, alam nyo naman siguro kung saan ang extent ng aming pero hindi po kami ever nagyabang na ito alam namin, kaya walang ganun. Kasi sabi ko nga, kung ikaw ay talagang tunay na Duterte supporter, tunay, legit legit, dapat makuha mo yung klase ng puso meron na mga Duterte. At yung mga ang puso po ng mga Duterte ay mga humble, payak, hindi mayabang. Hindi, di ba? Sabi ko nga sa inyo nung na-meet namin si Baste, ilang beses na namin hindi siya yung, isipin mo dating anak ng presidente. Ito pa na-meet pa namin ito nung mayor pa siya. Hindi yung puno ng bodyguard, yun nga mga walang kwentang congressman, mga konsehal, puno ng bodyguard. Siya anak ng presidente, mayor pa ng Davao. Nung nagpunta kami doon, hindi naman yung parang, darating na. Kasi ganyan, malalaman mo yung mga congressman pag parating na, tangina, parang laging may presidenteng darating. Si Pangulong Duterte nga, sa totoo lang, kung pwede lang takasan niya yung PSG niya nung panahon niya, gagawin niya yun Kasi ayaw niya ng ganong klase, nakukurnihan ba siya? Ganon si Pangulong Duterte. Kaya alam mo, itong bahay na ito ay isang sadyang naging tourist spot, naging simbolo na kung saan nagpupunta ang tao, pinrotektahan. Nandyan yung sentimento ng mga Pilipino Di ba? Lalo na ng mga Duterte support at lalong-lalo na ng mga taga Davao. Treasure yan, higa nga. Tapos malalaman mo ibebenta. Nakakalungkot. At ang masama, naku po, patay tayo dyan. Lalong mas lumalim ang issue dahil nga sa revelasyon po ni Pulong Duterte. Ito, nilagyan ko po ng caption Tagalog. Kasi Bisaya po yung interview nung nag-i-interview. Hindi ko na lang papangalanan. Baka sabihin nyo na naman, kakampi ko yun. Wala akong kakampi sa mga yan. Ang kakampi ko lang, Banateros.
Okay, linawin ko lang ha. Ang kakampi ko lang, Banateros at saka yung Biraderos. Alam mo yung Biraderos, yung kasama namin, mga kapatid namin sa SMNA. Yun lang ang kakampi namin, ha? Ito mga ito, wala akong kampi sa mga ibang mga ano. Kasi, una-una, hindi ko alam kung ano yung takbo ng kanilang vlog. Honestly, hindi ko sila pinanunood. Hindi dahil sa wala silang kwenta, kaya hindi ko sila pinapanood. Hindi yun. Kaya lang, nagkakataon lang, hindi siguro lumalabas sa feeds ko. More on, ang lumalabas sa feeds ko, yung panlinis ng ganito. Nabubudol ako ng TikTok. Hayop yan eh. Yung mga puro ganun na lumalabas sa feeds ko. Ewan ko ba, bakit na ganun? Anyway, eto, pakinggan natin ha. At tingnan ninyo yung sinabi ni Pulong. At dito mo malalaman na ayaw ni Pangulong Duterte. At may tila merong konting disappointment. Kung hindi man galit, disappointment sa part ni Pangulong Duterte na ibinibenta yung bahay. Tarong ang iyang kuan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Oh. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit dito? Kasi na-fail daw niya, sir. Way gana kaon. Mawagya po ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe. Sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security. Usay, di mo bangon, kapoy. Oh. Grabe, no? Nakakaawa si Pangulong Duterte. Na-istoryahan daw yung mga security. Sinabi daw sa kanya na parang walang gana, laging pagod eh. Paano mapapagod? Wala namang ginagawa. Kasi nga, yung state of heart yung depression, sabi ko sa inyo si Pangulong Duterte, mahal yan ng bayan natin, strong yan. Pero syempre, dadapuan at datapuan ng depression yan. Diba? Dadapuan po yan. Syempre, dahil nga naman na yung kanya na lang family, hindi naman pwedeng 24 oras. Tapos pakikialaman pa yung mga jowa. Hindi ako bibuisit ako sa totoo lang. Sorry to say nabibuisit ako. Wala akong pakialam sa awayan nila mga jowa Pero pati ba bakit mo yun na nga lang yung kung ako sa akin lang kung yun na magpapaligaya sa tatay ko, halimbawa, kahit 10 pa yan. O kahit 30, iba-iba kada araw. Ibibigay ko. At kung mag-away-away sila, hindi ko nakakalkalin. Importante, masaya tatay ko. You understand what I mean? Para bagang, pati ba yan, pakikialaman mo for the sake of your views? Di ba? Para lang sa content, kakalkalin nyo yan? Hindi, ako nga naniniwala ako, it's not just for the content For the content kaya? O for the money because you are paid para awayin yung ibang mga jowa? Di ba? Kasi kung ikaw talagang tunay na Duterte supporter at walang nagbabayad sa'yo para guluhin itong mga magjojowa, hindi ko guguluhin yan. Ba't ko guguluhin? They were functioning nung nasa labas pa si Pangulong Duterte na wala namang gulo. They were functioning well. Ibig sabihin, may araw sila. Yun ba? Wag na natin anuhin. May kanya-kanya silang araw. Diba? Sino lang ba nagkaganito ngayon? Matod pa niya, mo daw na kuan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo. Nasa loob. Ublo. Mo na sulti ublo. Sir, naba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Ipahiwatig? Ikaw naman? Para mo namang ginawang buhay pa si sir. Joke lang, Alvin. Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo kung pangutan na, huwag na siya message kay tungod lagi po ninyo. Salamat sa suporta. Ayaw na lang daw kay isang problema Okay, magagalit ko mali yung translation ko. Si ChatGPT po nag-translate niyan Nag-effort na nga, pagagalitan nyo pa. Wag ganun Imahan na lang daw yung mga kaugalingon kay kung maugid daw niyan destiny, maugid na yan destiny. Pwede ba na ako i-question tong sa nako, ayan na. Ikaw talaga, Alvin. Kaya kayo nag-aaway kasi tinanong mo pa alam mo na ngang yan ang bentahe nila
Ikaw talaga, oo. Palay. Yes, Oh. of Sir, course. kanang, naabot na ba sa iya, sir, ang Ako sang gipangutan na po. Una, ako lang sang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo. Oh. Dinala ko sa ibang usapin muna kasi alam mo na, medyo depressed. Gusto ko magsalita pero ayoko. Pero okay lang ba? Hindi kasi ko nga... Sinabi ko na kasi sa inyo yan eh. Sinabi ko na kasi sa inyo yan eh. Yan ang hindi ko maintindihan. Hindi kayo naniwala sa akin eh. Hindi kayo naniwala eh. Akala nyo lang, galit lang ako dun sa tao. Sinabi ko na sa inyo na bruhay ang animal na yan eh. Na may tama sa utak yan, sintu-sintu na yan eh. Sinabi ko na sa inyo yan noon. Gagalit kayo sa akin, di ba? Nagagalit pa kayo sa akin. Ganyan-ganyan kayo. Ngayon. Kayo ngayong... Hindi, kasi alam mo, kaya hindi ko rin maano itong grupo nila Joey. Sa totoo lang, kasalanan nyo yan eh. Sa totoo lang ha, kasalanan nyo yan. You empower her. Yun, eto, dederechoin ko na kayo. Dahil sa inyo, in-empower nyo yung tao. Binild up din nyo kung ano-ano sinabi ninyo na kesyo, malakas sa loob, matapang. Tangina, hindi matapang yan. Putang ina, kung matapang yan, pumunta sa Pilipinas yan. Humarap yan ng kaso. Hindi matapang yan. Putang ina, nasa Amerika, paano tatapang? Yung tapang niya, supot. Yun lang masasabi ko. Sorry pero totoo ito. Magalit na kayo kung magalit. Pero supot. Wala akong believe sa taong daldal ng daldal dahil nasa ibang bansa. Supot ang tawag ko dyan. Dito kayo sa Pilipinas, harapin nyo. Ha? Ako nga putang ina, napakarami ko ng kaso eh. Diba? Bakit nga? Ganito dapat. Gusto natin ng harapin natin. Putang ina, puro katapangan eh. Puting ahas, puting ulul, puting ahas. Baka puro kasinungalingan. Hindi tama eh. Kasi alam mo mga kababayan, ang tunay na pakikipaglaban ay hindi hinahaluan ng kasinungalingan. Ang tunay na pakikipaglaban ay purong katotohanan lamang. Kasi kung magsisinungaling ka, gusto mo lang kasi ng propaganda against your enemy, ang mangyayari, wala kang pinagkaiba sa kanila. You are not really fighting for the truth. You are just fighting against that person. Hindi iyon ganun. Tayong lahat, mga kababayan, tayo ay lumalaban dahil we have a corrupt, abusive, criminal government or public official. Not all in the government. I'm sorry. But public official. Marami tayo niyan. Napakarami natin yan. Yan ang nilalabanan natin. So, if you're fighting against them, if we're fighting against corrupt official, tapos tayo naman, papasok tayo sa kasinungalingan for the sake of para lang banatan mo yung corrupt, corrupt din po ang ibig sabihin nun. Bakit? Lumalaban ka against dito sa mga corrupt, pero dahil bayad ka naman. Diba? Wag ganun. Sana, yung totoo lang. Kasi, truth will prevail. I'm telling you, kaya nga itong nangyari, natatawa ko na nabibuisit ako. Nabibuisit ako kasi kinakalkal ninyo yung buhay ni Pangulong Duterte. Nabibuisit ako, pati yung konting kaligayahan ni Pangulong Duterte, inaaway nyo. I mean, halimbawa na lang, diretsuhan tayo. Kung may awayan kay Hanilet at saka yung iba pang mga jowa, huwag ka na makialam. Bakit sausaw ka? Sino ka ba? Di ba? Bakit mo sasawsawan yung away nila? Again, wala akong kinakampihan sa mga girlfriend ha. Wala. Ang akin lang, wag mo nang sawsawin. Kung galit si ganito kay ganito, bakit sasali ka? Jowa ka rin ba?
O gusto mo maging jowa din? Sorry, hindi ka papatulan. Ang pangit mo, animal ka. May taste naman si Pangulong Duterte. Amoy danggit na yan. Hindi, totoo. Huwag mo nang sausawan yan. Hayaan mo silang mag-away-away na magjojowa. Hindi mo na problema yan. Problema na ni Pangulong Duterte yan. O, di ba? Depressed na nga yung tao ngayon. Sa tingin mo, hindi nakakarating ang lahat ng balitang ito? Ano kaya sa tingin mong nararamdaman niya sa kumakalkal dito? Sasabihin mo, Duterte supporter? Ulul. Tinawag mo ngang mangkanor. At yan ay proven, may video yan. Tapos sasabihin mo, Duterte supporter ka, lumayas ka nga dyan. O, ito na. So, depressed. So, ako siyang ipangutana nga og ibaligya ba tong balay Ayan, tinanong daw ni Pulong kung ibebenta yung bahay ng lola nila. sa among lula, sa dili daw to ibaligya. Sabi niya, sabi ni Pangulong Duterte, wag daw ibenta. Hindi siya papayag. Sino ba kasi nagbebenta? Sige nga. Sino sa tingin nyo nagbebenta? May mga nagagalit sa amin sa programa namin sa Banateros kagabi. Huwag niyong pinakikialaman, karapatan niya ibenta yan. Sino? Sino may karapatan? Sige nga. Mas kakampihan mo? Yung nagbebenta? O si Pangulong Duterte na nagsasabing huwag ibenta yan? Hindi siya papayag na ibenta yan. Di sa musugot. Yan ako nang gidiretso ng imong balay diya sa O, tapos dumiretso na ako. Yung bahay mo sa Doña Luisa, ibebenta ba? O, yan, diniretso na. Doña Luisa ibaligya ba? Nitubag naman siya nga nga baligya ba daw nga. O, bakit bebenta? Yan ang unang bahay ko. O. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte, ayaw niya talaga ibenta. Mo daw na yung pinakauna niyang balay. Unya, si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay. Dako daw. O, si Anilet may sarili namang bahay, malaki pa. Naku po, patay tayo dyan. O. Bakit? Dahil kinalkal nyo, mga putang ina ninyo. Ayan na, pinangalanan na. O. O, dahil kinalkal ninyo, sino apektado niyan? Sa tingin nyo si Anilet lang. O di pati si Kitty tatamaan na naman. Magkakasundo na sana ito magkakapatid. Pero dahil sa pangkakalkal mo, putang ina ka, o di magkakaroon na naman ng friksyon. Kasi nga ikaw, baka kang pera, kang animal, kang chismosa ka. So, mo to yan tubag. So, di daw niya ipabaligya. O, ayaw talaga niya ipabenta. Pero kung ibenta niya Anilet, wala raw siya magagawa. Kalkal pa mo, kalkal pa. Kalkalin mo pa. Dami pang pwedeng kalkalin dyan. Tangina ka. Kung nabaligya na ni Hanilet, ako kung ipangutan na nga kung ang titulo kakinsa, murag ni sulti man to. Tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanilet daw. Hindi malinaw ang sagot niya. Hanilet daw, murag ana. Wapo ko, way klaro po riyan tubag. Pero Kung ibenta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. Yun. Naku po, yan na. Palakpakan natin yan. Ay, nako. Sana talaga, pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Hindi, ako Ako, sumobra eh. Sorry I hate to say it, pero sumobra. Sumobra. Alam mo, gusto mo ng real talk. I-real talk ko kayo. Ganito ang lalaki. Even if hiwalay sila nung nanay nito ni Pulong at saka ni Sara at saka ni Baste, kahit hiwalay sila niyan. 'Di ba? Yan ang original. Yan ang original. Yan nga ang sinabi ni Vice President. Yan ang original. The rest, girlfriend lang yan. And because of that,
I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako nagsabi niyan ha, hindi ako, huwag kayo magalit sa akin. Kung nagagalit kayo sa sinasabi ko ngayon, si Vice President Sara Duterte nagsabi niyan, doon kayo magalit. Including Hanilet, there are all girlfriends. Ibig sabihin, alam nilang kalalagayan nila. Ibig sabihin, ilagay mo sarili mo sa tamang lugar. Yan ang katotohanan sa mga lalaki. May mga lalaki na meron talagang original. Okay? Ngayon, meron silang mga jowa. Nauuso na ngayon yung mga ganyang style eh. Nauna lang si Pangulong Duterte. Pero, dapat kayo mga jowa, alam nyo lugar nyo. Lumugar kayo. Huwag kayong magte-take ng higher pa. Ibig sabihin, kung ano binigay sa inyo, kung anong inano sa inyo, pumayag ka eh. So hanggang dyan ka lang. Yun ang sinasabi. Di ba? Kaya nga, sabi ni Pulong, sabi ng mama niya, na dating asawa ni Pangulong Duterte, pag lumabas siya, atin na lang. Atin na lang. Doon na siya tumira. Kasi, this is so sad. Hindi po ako nagsabi nito ha. Si Pulong ang nagsabi nito. Si Ma'am Hanilet ang nagbebenta. At ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nila, may bahay naman siya dun ha. Ibig sabihin, hindi niya bahay yun. Although, maybe yung title sa kanya ay pinangalan. O maybe kay Kitty, we do not know. But in reality, it's the house of PRRD. But siguro, through alam mo yun, legal pinangalan na lang sa asawa. Sa asawa kay Ma'am Hanilet o kay Kitty, we do not know. Pero, yun talaga ang bahay ni Pangulong Duterte. Kaya nga ayaw niyang ibenta. Diba? So, dahil doon sa, again wala sanang issue to eh. Wala sanang issue to kung hindi lang dahil doon sa putang inang bungangerang, ayokong pangalanan niyang animal na yun. Hindi siya worthy na ipangalanan kasi wala na nanonood dyan sa hayop na yan kung hindi yung mga kulto niya na wala akong pakialam dun sa kulto niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sana ngayon maniwala na kayo. 2 beses na kayo nabudol eh. Nabudol na kayo kay Marcos, nabudol din kayo doon sa luka-luka na yun. Sinabi ko na sa inyo yan eh. Yan tao na yan, pera-pera lang yan. Yan tao na yan, kaya nag-anti-Marcos yan kasi hindi kinampihan. Kasi alam mo, eto dapat kayo mga nanunood, umiwas na kayo na kahit sinong vlogger, kahit kakampi ko pa, kahit banateros pa, o kahit ano pa, kahit kasamahan ko sa SMNI, basta umiwas kayo sa vlogger na feeling entitled. Yung hindi lang mapagbigyan, nagwawarla na. Red flag na dapat yun. Ganyan ang nangyari diyan sa luka-luka na yan. Mas kinampihan ng mga Marcos si TP kesa sa kanya. Kaya nagwarla yung animal na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, darating ang panahon, tingnan ninyo, darating ang panahon, magiging anti-Duterte yan. Anti-BP Sara Duterte yan. Ngayon, malakas lang ang loob niyan kasi halatang may nagbabayad sa kanya para manggulo. Kaya sana, next time, red flag na sa atin yan. Ang mga vloggers hindi dapat mayabang. Hindi dapat na, ako lang ang magaling, kaya kailangan papasukin ako. Pag hindi ako pinasok, pag hindi ako in-acknowledge,
ayoko na. Babanatan ko na yan. Tanginang yan. Hindi, kami kabilin-bilinan ko sa Banateros yan. And I set an example. Pag hindi tayo binibigyan ng pass o kahit ano, uwi na lang tayo. Wag na tayo makigulo. Hindi, kasi yung iba kasi, hindi lang nabigyan ng pass, hindi lang napalusot, hindi lang naging VIP. Uuwi yan, tas magpuputak. Babanatan yung kusino man yun. Dapat pagka ganun, isipin mo na lang, baka busy lang yung organizer, na maaaring nakalimutan lang. Uwi ka na lang. Hindi, totoo. Okay na yun. Hayaan mo sila. Bakit ba? Sino ka ba? Huwag ka masyadong mayabang. Alam mo yun? You are vlogging because of your country and because you are supporting the people who would help your country. Ngayon, kung yung mga taong maaaring makatulong sa bayan mo, hindi ka binigyan ng importansya, sandali. Binablog mo ba sila dahil gusto mo mabigyan ka ng importansya? O binablog mo sila dahil makakatulong sila sa bayan mo? Naintindihan mo? Ngayon, kung hindi ka nila bigyan ng importansya, okay lang yan. Ang imahalaga, nakatulong ka dun sa tao para matulungan yung bayan mo. Yung ikaw, uwi ka na lang. I mean, okay na yun. Huwag ka mayabang. Yan ang problema. Napunta ka lang ng Amerika, kala mo kung sino ka na. Sana ko anak ka ni Donald Trump. Bago! Hindi, di ba? Sorry pero hindi ho naman lahat. Marami naman Pilipino sa Amerika na napaka-humble. Marami akong kamag-anak dun eh. O, mga taga kay OGC din, napaka-humble niyan. Kahit mga mayayaman yun nandyan. Oo. Pero minsan tayo mga Pilipino, napunta lang tayo sa Amerika. Meron din akong kamag-anak na ganyan. Napunta lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin sa sarili, mas mataas na ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa mga Pilipino sa Pilipinas. Sigurado ako may mga kamag-anak kayong ganyan, mga kaibigan kayo eh. 3 buwan pa lang sa Amerika, di mo na makausap ng Tagalog. 3 buwan pa lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin niya sa sarili niya, feeling niya American citizen siya. Di ba, may ganyan eh. Itong bruha na to, napunta lang ng Amerika, akala mo, I'm American passport, ulul. Ang tae mo, Pinoy pa rin. Ang tae mo, amoy adobo pa rin. Yan ang totoo. Yang ano mo, amoy danggit pa rin. Tama, mali. Diba? Huwag tayo mayabang. Ito, tuloy natin to. Nabaligya na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sultig yun nga, og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. Sa bahay na. Ayan. So, yan ang gusto ng mga lehitimong anak. Si BP Sara Duterte, si Baste, at saka si Pulong. Sa bahay na lang namin siya titira. Alam mo, tangina. Ayokong pag-usapan. This is too personal to me. Pero buti na lang, mabait ang kapatid ko din. At saka, alam mo yun, ayokong pag-usapan to na I don't wanna go with the flow of my family. Pero, kung ako, tatay ko, kung sino yung mahal niya, kung sino yung gusto niya, yun din ang susuportahan ko. At kahit hindi pa yun ang, halimbawa, hindi pa yun ang nanay ko, kasi patay na nanay ko eh. Ano ko yan? Suportahan ko yan. All throughout. Talagang, buti, ganun din ang kapatid ko. Di ba? Kasi bakit mo aawayin? Bakit mo, hindi, halimbawa lang. Kunwari lang, buti na lang, hindi, ang tatay ko mabait, stick to one. At a time. Hindi, biro. Nanonood pa naman yun. Hindi, stick to one lang. Di ba? Pero kung sakali lang mag-decision siya na stick to one every month, every year, hindi ko pa kikialaman kung sino yun, di ba? Hindi yun eh. Ang importante sa akin, yung tatay ko. Mahal niya. Yun, okay na sa akin yun. Masigaya ka. Oo. Hindi ka sinasampal. Hindi naman niya papasampal. Malakas ang personality ng tatay ko. Hindi niya, I mean, ano yun? As a matter, basta. Ano yun sa ano ko? Walang problema.
I mean, kung yan ang magpapaligaya at mag-aalaga sa'yo, go ako dyan. 100%. Itong putang inang luka-luka na to. Bakit? Pag tumanda ba si Pangulong Duterte at nakalabas dyan, aalagaan mo ba siya? Hindi, di ba? Aalagaan mo ba? Hindi naman, di ba? Sa'yo ba uuwi? Hindi. Huwag ka na makialam. Pakailamero ka eh. Hindi naman sa'yo uuwi yung tao. Doon sa mga jowa niya. Mga. Bakit ka nakikialam? Unless binayaran ka. Ganun, wala, alam mo, pinanood ko, one time pala ka, tama, isang araw si Joey tsaka yung isang vlogger, nakalimutan ko ng pangalan. Pinanood ko, tapos yung mga sinasabi nila, sabi ko, hindi lahat pabor ako doon sa sinasabi. Pero may punto eh. Sabi ko, tama nga naman. Bakit, actually marami palang hindi ako pabor. Kasi silang kalkalin talaga yung pakipagsagutan. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, drop it. Diba? Stop it, ika nga. Stop it. Huwag na kayong sumausaw dyan. Kung saan gusto ni Pangulong Duterte, yun na lang kayo. Ang may karapatan lang magdesisyon sa pamilya nila ay yung first family. Etong sila Pulong, yan ang talagang masasabi mo. Si VP Sara Duterte at si Baste. The rest is the rest. Yun lang. The rest is the rest. Ibig sabihin, including Kitty, when I say, nakakalimutan ko lang banggitin, pag sinabi kong anak, kasama si Kitty. Okay? Si Kitty ay pure-blooded Duterte. So, kaya lang, dahil nga dito, naiipit ngayon siya. Bakit? Sa kagagawa nitong luka-luka na to. Ang ganda na, isipin nyo mga kababayan. Kaya kung kayo talaga Duterte supporter, hindi nyo susundan yung luka-luka. Hindi kayo Duterte supporter kung sumusunod pa rin kayo hanggang ngayon sa kanya. Ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Kaya ng totoo. Kasi isipin niya, yung unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak. Because of nangyari sa kanilang tatay. Sarap dun makita yung pamilya mo. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila at isa't isa. Pero dahil sa ginawa nitong putang inang luka-luka na to, animal kang, hayop ka, wala ka sigurong pamilya at wala nagmamahal sa'yo, animal ka. Dahil sa ginawa mong yan, magkakaroon patuloy ng konting gap between this family and the family and kay Kitty. Dahil sa ginawa mo. Hindi eh. Kalkal ina ka eh. Daghanan naman, ikaw ganun yung balay. May balay ang mga amahan dito, pwede nung pwede. Grabe, no? Walang bayan tatay namin ngayon. Pwede naman siyang tumira sa bahay namin. Pag ako talaga nakita ko yung animal na yan, pagsasabihan ko talaga yan. Huwag kang pakialamero, hindi ka Duterte. hindi ka Duterte. As a matter of fact, hindi ka nga Duterte supporter eh. Tumalong ka na lang nung iniiwan ka ng mga Marcos eh. Yan ang fact. It's a fact. Iniwan siya ng mga Marcos kaya siya tumalon sa Duterte. Kasi mawawalan siya ng followers, wala siyang kita, wala siyang pang social climbing buhay niya. Hindi nyo ba kita? Halatang social climber? Alam mo yung mga nasa Amerika na social climber? Naku, maraming tatama nito. Oo, yung mga kulto mo, pare-paro kay social climber eh. Ng mga wala namang pera, umaangkla lang sa mga asawa ninyong puti o itim. Yan ang totoo. Pero kayo, walang pera. Kaya nga kay social climber eh. Ngayon, umaangkla ka ngayon dito sa vlog mo na 30,000 ang ano.
Kaya nga gusto ko nga gumawa rin eh. Alam mo yung membership? May membership dito eh. Gusto ko lagyan yung merong, sa akin hanggang ano lang eh. Hanggang 5,000 lang ang membership ko. Sa mga ano dyan, wala namang problema sa membership. Eto, linawin natin. Walang problema dyan. I don't have problem with YouTuber na naglagay ng membership. Ang pinakamataas nga yung 29,000. Pinakamataas yan sa membership. Gusto ko nga gumawa niyan eh. Baby ko si Banat Bay. BBB. Baby ko si Banat Bay. Ibig sabihin talagang love na love ko siya. Lalagyan ko yan 29,000. Naniwala naman yung iba. Pero pagkano, sige, tutuhanin ko yan. Hindi, wala namang masama doon. Alam mo kung asan lang ang masama? Yung pinupunan nila yung pinagkakakitaan ng iba. Eto to be frank, hindi ako pabor doon. Hindi ako pabor doon sa nagbebenta ng merchandise, nagbebenta ng libro, nagbebenta ng kung ano-ano. Ako hindi ako pabor doon. Pero walang masama doon. Okay? Hindi lang ako pabor para sa aking isang vlogger. As a matter of fact, pinag-usapan na namin Banateros yan. Kung kami man magbebenta ng merchandise, Banateros. Yung pangalan namin, Banateros. Yung brand namin na Banateros. Pero yung, hindi parang, sa akin po ito again, hindi masama, pero para sa akin, parang hindi ko ata kaya magbenta ng Duterte tapos ibebenta ko. Nang may tubo. Walang masama, pero hindi ko kaya. Parang hindi ko ano yun. Hindi ako 100% convinced doon. Pero walang masama doon. Okay. Kaya nga kami, pag nagpagawa kami ng sticker, nagpagawa kami ng sombrero, pag nagpagawa kami ng kung ano-ano, wala. Bigay lang, libre. Kasi nga ayaw namin. Ang masama kasi, yung nagsasabing, yung luka-luka nagsasabing binibenta daw, pinagkakakitaan daw ang pangalan ni Duterte nitong mga grupo ni Joey. Anong ginagawa mo dun sa membership mo? Ikaw nga, pinagkakakitaan mo din yung pagbablog mo. Sana nga kung meron kang analyzation. Wala eh. Puro chismis lang ginagawa mo eh. Sabi ni ganito, nagtataka nga ako sa inyo. Ewan ko nga ang tanga-tanga rin kasi ninyo eh. Yung mga vlogger nakaaway niya ngayon. Ang tanga-tanga nyo rin eh. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Bakit kayo naniniwala? May pinakita bang, hindi kasi ang tapang niya. Anong pakialam ko? Siga doon matapang din eh. Kaya tinan mo, magkaka-level sila ng utak. Wala bang ang kontribusyon para sa maintindihan mo mga issue sa buhay o issue sa politika? Wala. Binulong ng puting ahas. Sabi ni puting ahas. Hindi, matagal ko nang sinasabihan tong grupo nila eh. Sinasabihan ko na wala namang kwenta yung Maharlika na yan. Sige nga. Magpakita nga kayo ng analyzation yan. Wala. Ano yan? Hindi, sabi lang ni puting ahas. Kayo naman nagpaniwala. Sinabi ko na sa inyo, kalokohan yan. Umabot yan hanggang inner, kayo mga nanonood dito. Na mga inner circle na mga Duterte. Bilib na bilib kayo eh. Bilib na bilib kayo. Kahit yung mismong inaaway ngayon, niyang Maharlika na yan, bilib na bilib kayo niya noon eh. Ngayon, kayo na biktima, Bilib pa ba kayo? Di ba, ang tagal ko na sinasabi sa inyo, walang kwenta yan. Yan ang taong manunuka. Tama, tuka. Yun, tuka. Hindi, tuka ba yun? Sa ahas. Yun. Basta ganun. Ahas yan. Pinaniwalaan. Sa mong balay? Sir, kay worried magud ang buong Pilipinas o mostly support ni Tatay Digong na ang balay daw kuno holds history na daw. Di ang kuan gid namo nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang samong amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang adtuhanan ng lugar. Sir, yun na nga eh.
Iyon na nga yung sinasabi natin eh. Hindi na ito issue ng usapin na kay Pangulong Duterte yung bahay. Diba? O sino may karapatan ng titulo. Hindi yun eh. Ang usapan dito, all of the Baweños, part na ito ng kanilang history. Tourist spot na yan. Kayo mga OFW, pag umuwi kayo sa Pilipinas at kaya nyo dumaan sa Davao, yan ang una ninyong pinupuntahan. Tama, mali. Oh. Kaya, hindi yan question na may karapatang bang ibenta yan. Sino ba may karapatang ibenta? Hindi na yun eh. Di ba? Nahisgutan ba ninyo, sir, ni Ang uyab, PRRD? Ana siyang kuan daw. Sa iya daw mga common law wife mo niyang Mga. Oh, ang linaw po niyan ha. Mga common law wives. Anong ibig sabihin ng mga? Mangantayon, ganon. Mangantayon. Mga. Ibig sabihin, marami. Marami. sulti. Katong kang Ma'am Jazz, anak siya nga, wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di man sila igsuon, so wala daw sila yung relasyon. So, sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao, Kuyawan. pangita na lang daw muglain, kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. So, doon sa pa. Di ba, tinanong nga natin yan sa mga taga Davao. Actually, yung mga nire-reveal ngayon, meron pa eh. Ako, hindi nila ako magsalita. Marami ko alam. Hindi ako magsalita. Pero, bakit kasi? Alam mo yun, eto feeling close kasi, yung luka-luka na yan. Feeling, alam mo yung parang, kaming mga nakakaalam, yung mga taga Davao, yung mga may kakilala kay Pangulong Duterte, matagal na naming alam eh, na madami. Pero wala kaming pakialam. Hindi namin pinag-uusapan. Ikaw, ngayon walang nalaman, dakdak ka ng dakdak. Akala mo, anak ka talaga ni Duterte. Gago! Alam mo, nilabas mo yung totoo mong kulay. Nagmukha kang tanga. Yung feeling mo, ang dami mong alam, lahat ng mga inner circle ni Pangulong Duterte, alam na yan noon pa. Kaya alam, ba't namin pag-uusapan? Ba't namin pagkikwentuhan? Tanga ba kami? Ikaw lang ang tanga. Bahit sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan ko nahisgutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Ang Impeachment? nagsigira sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra pug ito ba nga nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa ni mga imbitasyon yang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutanon sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung unsa daw imuhang inyong experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir, pag ni angay na mo karon sa Europe, sir. Mura na gani, memorize na gani ako mga dalan diri. Oh. Kita kay tugnaw, sir. Init oy. Init gani guys, sir. Sige paningon. Bakit kaya tinanong ko malamig? Naka-t-shirt, wala nga jacket, tinanong mo pa kung malamig. Joke lang. Pugog masahe niya. Okay, medyo init na pod sa sulod. How's his health, sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala yung aircon desk. Maayos pa rin naman ang isip, pero payat lang. Hindi, tinanong din namin yan kay Sir Bong Duterte nung nakasama namin nung birthday niya. Yung kapatid niya. Payat daw talaga. Nahawa nga kami. Dami niya nga kinwento, pero di na lang namin chichismis sa inyo. Hindi kami gaya nung luka-luka. Hindi. Totoo lang. Kung kami lang tarantado, ikikwento namin lahat ng nalalaman namin. Para kumita kami, katulad mo ulul ka. Para lang kumita, may content, kikwento namin. No, di ba? Kaya lang hindi kami ganun eh. Ikaw lang yung feeling, ganyan na ugali ng isang social climber eh. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, social climber yan eh. Ano ba ang ugali ng social climber? Yung mahilig magbanggit ng pangalan, anong tawag doon? Name dropping. Ano ibig sabihin ng name dropping? Yung babanggitin yung pangalan na ganito-ganito. Pero yung ugali din ng pagiging name dropping, yung sinasabi niya na meron akong alam, na may connection ako, ito ang alam ko.
Kayo walang alam, ako maalam kasi close kami. Ikaw, kararating mo lang dyan. Ilang beses ka palang nakasama, ang dami mo nang alam. Nakakala mo totoo. Hindi, kaya nga yung mga naniniwala, ang tanga-tanga nyo. Bagong salta lang yan, walang kaalam-alam yan sa pamilya ng mga Duterte, hindi kinakausap yan ng mga Duterte. Nung kinausap nga yan, pinagalitan pa. O hindi nyo alam. Sus. Tapos ngayon, feeling close. Ay naku, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, one day, anti-BP Sara Duterte. Pusta tayo. Sino makikipagpustahan dito? Ilagay mo yung pangalan mo dyan. Pusta ako. Solid Duterte yan. Sige, ilagay nyo yung pangalan nyo, babasahin ko. Ipupusta ko sa inyo, one day, magiging anti-VP Sara Duterte yan. Pusta tayo. Pag yan, tuluyan ng nilaglag at hindi na nakahingi ng pabor. Kasi nga, yan ang mga nakakatakot sa mga vlogger eh. Yung feeling entitled na pag hindi sila nakakuha ng pabor, babanatan lang nila. Alam niyo kung bakit? Maraming ganyan, lalo na sa kampo ng mga tanso. Maraming ganyan na feeling entitled, feeling, importante ko. Hindi, wag ganun. Kato amang kung asa may gamiting electric fan naman na, pero mabrihan man hinoon ang bintana. Isa pa na, napa may question, ma'am? Basog na kung, kung ano lang kung, last message ni mo sa mga kababayan nato. Like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta, sa akong amahan, o sa akong igsuon nga si BP Inday, o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudtong pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Salamat. Salamat, sir. Grabe, Thank you, sir. Yun yung tipo ng tatak Duterte. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na lang ako, intindihin nyo na lang yung buhay nyo, hindi mahalaga yung buhay ko. Alam mo yun? Yan dapat ang klase ng puso ang meron ng mga vlogger ni Duterte. Yung ganyang meekness, yung ganyang pagiging humble na hindi ako mahalaga. Si Pangulong Duterte nga, ganun ang thinking niya eh. Kalimutan nyo na ako. Importante yung buhay nyo, asikasuhin nyo. Diba? Yan ang dapat. Diyan mo malalaman kung sino ang tunay na Duterte supporter. Number 1, hindi feeling entitled. Number 2, hindi yung name dropper, hindi yung feeling close, maraming alam, tapos i-chismis. Ay, nako. Alam nyo, there are a lot of stories that you do not know that nakakaalam lang yung mga nasa loob. Pero hindi na sinasabi kasi alam naman na hindi maganda, hindi makakabuti sa pinaglalaban. Ito'y personal, wala namang kinaugnayan. Diba? Yung iba talagang kinikwento lang kasi gusto lang nilang magkaroon ng content. Pera-pera nga eh, pang-cruise nila. Yeah. Gago! Para lang may pagyabang sa mga amiga na may pera sila. Amiga, may kwarta! Gago! Diba? Para makipagsosyalan. Pero sabi ko sa'yo, yung mga suit niyan, puro peke. Dami dyan sa Chinatown sa Amerika. Gago! Diba? Ay, nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, tapusin na natin tong issue na to. Ayaw ni Pangulong Duterte. Nalulungkot siya na ibenta yung bahay na yan. Hindi natin alam kasi based sa kanyang sinasabi, wala nang bahay ang kanyang amahan. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi. Kaya uuwi na lang namin siya paglabas niya. Di ba? How sad? How sad? Honestly, nakakalungkot yun. Sobrang nakakalungkot yun. Ngayon, lumalabas kung sino talaga ang demonyo. Gago!
Kinalkal mong putang ina ka, hindi na dapat lumabas yan eh. Gago ka eh. Ayun. Alam mo, may dynamics yan eh. Tanga ka eh. Gago ka talaga eh. Yun lang masasabi ko sa'yo, gago ka lang talaga. Matagal na yung problema na yun eh. Hindi na sana lumabas yan. Dahil pinoprotektahan yung mga anak. Pero dahil sa katarantaduhan mo, lumalabas ngayon kung sino demonyo. Dahil nga sa katangahan mo. O ito, pakinggan natin to. Grabe ito ha. Mukha atang merong takotang nagaganap. Walang atrasan na mumurong masampahan ng ethics complaint si Senator Risa Ontiveros dahil bayaran daw ang kanyang mga testigo. Bring it on! Ang sagot ng senadora. Narito ang agenda report. Bring it on! Dapat nang sampahan ng ethics complaint si Senadora Risa Ontiveros Yun. dahil sa pagbabayad niya umano ng 1 million pesos sa isang Senate witness laban sa mag-amang Duterte at kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang panawagan ni former Duterte spokesperson Harry Roque para masipa na si Ontiveros sa Senado. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi naman ng dating Political Affairs Advisor ni FPRRD na si former Congressman Jacinto Paras na dapat ang Duterte allies na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla ang manguna sa pagsampa ng reklamo. It's about time we should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this ethics committee case and against Ontiveros. Oh, may punto ngayon to ta. Ito, hindi ko kursunada ito kasi minsan kung ano hinihirit nito pero this time may punto itong paras na to ha. Dapat it's about time ha. Itong si Bato, si Robin at si Senator Bongo ay mag-file ng ethics complaint against Ontiveros. Diba? It's about time. Senator Bato, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla, I agree with Jacinto Paras. Kahit minsan sabit. This time, sana mag-usap-usap kayo. Sampahan nyo ng ethics complaint si Ontiveros. Kasi dinamay ho si BP Sara Duterte. Dinamay ho si Pangulong Duterte. Hindi lang ho si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, again, sinasabi ko nga, si Pastor Kibuloy is just a, na lang yan, collateral damage na lang. Ang talagang target dito, si Vice President Sara Duterte. Yan ang talagang target dyan for 2028. Alam natin may pangarap si Ontiveros sa 2028. So, she will do anything, ma-discredit ito si BP Sara Duterte. So, everyone na nagbibigay ng lakas or suporta kay Vice President Sara Duterte ay patutumbahin talaga ng mga kalaban niya. So, I think it's about time na maging active tayo. Wag lang tayo nag-aantay. Kasi minsan kaya din nagagalit. Hindi naman nagagalit. Parang nadi-disappoint ang ilang mga Duterte supporter. Dahil para bagang nasa neutral lang tayo mode. Habang yung kalaban nasa attack mode lagi. Hindi. Oo, pagka tumotodo yung attack, dumedepensa kayo. Tama naman yun eh. Kaya lang, hindi ba pwedeng yung depensa ninyo ay way of attacking din? Di ba? I mean, this is a perfect time for you to attack. Yung katiwalian, di pa katiwalian, kahit nga lang sa ethics man lang eh. Makita na magsampa kayo na sana, I'm still giving the benefit of the doubt na tinatimingan siguro ni Senator Bongo, Bato at si Robin yung pagsampa ng ethics complaint. Sa tingin ko, tinatimingan lang po yan. Antayin natin. Wala namang balak atrasan ng senadora na anumang ethics complaint. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. No, galit na, pikon na. Gusto ng manakit ni Madam.
Naglabas din si Ontiveros ng mga resibo. December 14, 2023 nang mag-email si Michael Murillo sa office ng senadora tungkol sa mga nangyaring abuse at pananakit sa KOJC. Isa lang si Murillo sa 14 na testigo ni Ontiveros. At dahil kailangan munang mag-vet ng emails at hindi siya agad sinagot, 2 beses daw nag-follow up si Murillo. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Ito ang isang malaking katarantaduhan. In danger daw, itong si Rene. In danger from Kibuloy? Madam, nakakulong po si Kibuloy. Sasabihin mo maraming pera. Ma'am, naka-freeze po lahat ng account niya. Account ng Kingdom, hindi nga niya eh. Account ng Kingdom, lahat po finreeze. Ibig sabihin, wala silang pera. As in, wala silang pera. Wala lahat. Diba? Nakalimutan niyo po ba? Pinakulong niyo nga eh. Walang kapangyarihan. Una-una, Madam, sinong kakampi kay Kibuloy ngayon? Wala nga siyang kakampi. Kahit sino, walang kakampi, ayaw siyang kampihan. Kasi nga naman, alam ng buong Pilipino na ang sino mang kumampi sa kanya, yari sa gobyernong ito. Hindi, walang biro ho. Kaya kahit nga yung iba mga vlogger, iwas eh. Aminin nyo. Kasi nga, natatakot eh. Natatakot sila na madamay. O kami, wala kaming pakialam. Utangin na ninyo. Wala kaming pakialam. Basta alam namin ng katotohanan, panghahawakan namin yun. Wala kaming pakialam kung ano gawin ninyo. Basta kami, eto ang alam namin, sigurado kami. And I'm telling you, from time to time, kami mismo kini-question namin. Kini-question namin ang mga lumalabas na issue at asan yung ebidensya na nagpapatunay na walang kasalanan si Pastor Kibuloy, walang kasalanan ang SMNI. Ayan, tuloy-tuloy kami diyan kasi if we want to talk na for KOJC or Pastor Kibuloy, kailangan puno kami ng ebidensya sa puso namin. We're convinced. Walang doubt. Kasi mahirap ang magsalita ng may doubt ka. Kaya nga, ito mga kababayan, sasabihin mo na tinatakot, si Rene tinatakot, saang bagay tatakutin? Imagine nyo to ha, lahat nga lahat po ng mga taga-SMNI kinasuhan kahit walang kinalaman sa mga programa, kinasuhan din. Tapos sasabihin ninyo, meron pang kakayanang manakot si Pastor Kibuloy? Bira kayo, oo. Hindi, yun lang. Pambira kayo. Napakalabo niyan. Tuloy. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Ayon din kay... Ang simple na lang sinasabi mo, binabasa mo pa? Si Rene nga, ang dami niyang binigay na details, ha? Ang dami niyang, sasabihin mo na in-intimidate lang daw ni Kibuloy, si Rene, in-intimidate lang ng mga taga kay OJC yung Rene. Pero si Rene, nung nagsasalita sa Senado, may binabasa. Ikaw, nagsasalita ka ngayon, may binabasa. Pero si Rene, nung nagsasalita siya, sinasabi niyang katotohanan, hindi nga siya nagbabasa. Memorize niya yung kwento. Tapos sasabihin mo, siya pa yung kinumbinsi na magsinungaling? Ang taong nagsisinungaling, ang isang elemento niyan, hindi niya alam ang buong details, kaya niya isinusulat at binabasa. Hindi ko sinasabing lahat ng nagbabasa sinungaling, That's not my point. Pero isang elemento na nagsisinungaling ay nagbabasa. Naintindihan nyo?
Para bagang ano yan eh. Natutunan ko sa science. All acid has hydrogen. Hindi ko makakalimutan to. Ito lang tinamaan kong score sa quiz nun eh. But not all hydrogen is an acid. Nagigets mo? Sa madaling salita, ang nagsisinungaling, ang isang elemento niyan, nagbabasa. Pero hindi lahat na nagbabasa, sinungaling. Gets nyo? So, ibig sabihin, mas may posibilidad ka na nagsisinungaling kaysa kay Rene. Dahil si Rene, hindi talaga nagbabasa. Wala yung elemento ng pagbabasa, memorize niya yung nangyari. Detailed. Detailed talaga. Ontiveros, si Murillo mismo ang nagsulat ng mga pangalan ng VP at ni FPRRD sa kanyang testimony. At si Murillo pa nga raw ang nanghingi ng pera sa senadora para makabili ng bagong laptop para makapaghanap ng... Sasabihin na iba, paano yan? Banat ba? May screenshot. Ang dali-dali gumawa niyan eh. Tanong nyo sa mga nangangaliwa. Hindi! Style ng mga lalaki yan, gagawa ng sariling ganyan para lang makaimbento. Wag na. Tanong nyo sa mga may mga kabit. Tanong nyo! Ang daling gumawa ng mga ganyan eh, na kunwari ang nag-text si Michael. Pero si Michelle pala yun. Yung asawa nyo, di ba? Sino nag-text? Yung tubero. Pero yung text, basang-basa ka kanina. Tama, mali. Ang daling gumawa ng mga peking text messages eh. Trabaho. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Umamin din daw si Murillo na nililigawan na raw siya ng KOJC para bumaliktad. At bago pa man lumitaw ang viral video ni Murillo, just last week, bigla raw siyang humingi ng rescue dahil kinulong daw siya sa Glory Mountain, isa sa properties ni Kibuloy sa Davao City. Hindi. Gusto mo mapatunayan. Hindi, alam mo, simpleng-simple. Gusto mo mapatunayan na hindi kinidnap. Gusto mo? Isa lang. Pag magpahiring ka. Magpahiring ka, pasiputin mo yan. Sisipot yan. Sa tingin ko hindi ko alam kung hindi ko alam kung nasan yan. Hindi, para magkaalaman. Sigurado naman ako, alam mo kung asan yan kasi kamping-kampi sa'yo ang PNP. Di ba? Sigurado ko, alam na alam mo yan. Nasa gobyerno ka ngayon, kampi mo ngayon ng presidente. So, ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka nagsisinungaling, wag demanda kasi alam mo, yung style na demanda, tinatakot nila eh. Tinatakot nila na wala nang babaligtad na witness kasi didemanda daw ni Ontiveros. Alam mo, kung gusto mo talaga malaman, kasi pagka doon, hindi mo na malalaman yung details pag nagkademandahan na. Pag sa korte na diniscuss. Wag mo i-demanda. Ipahiring mo muna, tsaka mo i-demanda. Di ba ganyan naman ang ginagawa nyo? Nagpipresenta kayo sa hearing muna bago kayo magdemanda. Ganyan ang ginawa mo dyan eh. Bakit hindi ganun ang gawin mo ngayon? Magpahiring ka. I challenge you. I challenge you that ipahiring mo ito si Rene. Ay, ano ba talaga pangalan niyan? Michael o Rene? Basta, ito si Michael na sinasabi mo. Ipahiring mo yan. Diyan mo gisain. Alamin mo talaga kung totoo sinasabi o hindi. Tapos tsaka mo i-demanda. Pero at least, alam mo na. Nakita mo na, narinig mo na. Nakarinig yan ng taong bayan kung ano talaga sinasabi. Tanging si Senador Bato de la Rosa ang mambabatas na nag-share ng video ni Murillo. Kaya naman, may pasaring si Ontiveros kay de la Rosa. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Ikaw ang mahiling mag-fake news. Fake ano nga eh. Allegedly allegedly. Tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi... AI-generated video, ipatawag mo ng magkaalaman kung AI ba talaga. Ipatawag mo. Dami mong shot-shot, madami. Kami
nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Let's call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Simple lang sinasabi niya, binabasa niya pa. No? Tanga ka ba, madam? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Mahina ba talaga ang kukote mo? Hindi, this is a serious question. Why everything you say, kailangan mong basahin? Hindi mo ba pwedeng sabihin ng diretsuhan? Hindi ka ba pwede mag-press con at press briefing na hindi nagbabasa? Ako, nagtatanong lang po ako kung bakit nyo binabasa. Bakit nyo binabasa ang lahat ng statement ninyo? Hindi nyo po ba kaya na magsalita ng impromptu? Kailangan basa lagi? It's a serious question. Huwag yung serious na tanong ito. Alak na ng senadora maghain ng reklamo sa NBI tungkol sa nangyaring pagkalat ng naturang video. Pattern na raw ito na tuwing may Senate hearing, hinaharas sa mga witness ng Senado. Kapag tapos na ang Senate investigation, tapos na rin ang custody ng witnesses sa Senado. Pero inalagaan pa raw si Murillo ng ilang church leaders at eventually umalis din sa poder nila at saka lumitaw ang viral na video. Kaya naman, hindi na raw magtataka si Ontiveros kung KOJC ang nasa likod nito. Para sa agenda. Paano kaya gagawin ng KOJC? No? Hindi ko mag-gets eh. So, ibig mo sabihin, sorry to say, naniniwala, pwede pa sana kung si Duterte ang presidente. Di ba? Ngayon na ginipit na ng todo ang KOJC. The entire, mantakin mo hindi nga lang KOJC, mga Duterte. Pati yung Davao, kontrolado nila pulis. Lahat ng nandun, kontrolado nila. Lahat po, kontrolado na ninyo. Paano kikilos ang KOJC? Di ultimong yung pera nga, alam ko, naka-freeze pa rin eh. So, ibig sabihin, hindi talaga makakagalaw. Kasi, you might say, nga, wala naman si Kibuloy, may mga tao naman siya. Oo, but remember, the only power na ina-acknowledge sa Pilipinas ay pera. Paano sila? Wala nga silang pera eh. Oo. Kung alam nyo lang, kung pwede ko lang ikwento, kaya lang, hindi ko pwede ikwento. Alam mo naman ako, pag hindi nakapagpaalam. Hindi, kasi alam ko na wala na silang pera. Alam ko yun. Tapos sasabihin mo, kagagawan nila. Kayo ang nasa kapangyarihan. Tapos sila pa ang mananakot. Paano nangyari yun, madam? That is beyond impossibility. Hindi, beyond possibility pala. Ewan ko, madam, medyo hindi kita matansya. Hindi kita matansya. So anyway, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita uli tayo sa susunod. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.